Atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung tinatalakay natin. Pasensya na kayo, linggo ngayon eh. Dapat nagbabasa lang tayo ng mga tweet. Pero mas magandang yung nasimulan natin na pakinggan ng mga vlogger ng mga admin. Tatlong pinakasikat, tatlong pinakamatatalino nilang vlogger, eh. Self-proclaimed matatalinong vlogger, ang pupa. Okey, ah, ang tanong ko sa mga 'to, talaga ba hindi kayo naniniwala kay PBBM, sa mga sinasabi ni PBBM? Bakit tuloy-tuloy pa rin yung kampanya ninyo para pabor sa ICC 'no? Bakit, hindi niyo mapaniwalaan yung sinasabi ni Pangulong Marcos na mismo ang nagsabi 'no, na si walang jurisdiction 'no, walang jurisdiction ng ICC, hindi makikipagtulungan ng ICC, hindi makikipagtulungan ng gobyerno, pinangalawahan pa ng, DOJ Secretary, nagsalita na rin po ang PNP na hindi po sila susunod kung kung mayroon pong warrant of arrest na, ilalabas yung ICC. Bakit sa mga latest, vlogs ninyo, patuloy pa rin kayong umaasa na madadakip ng ICC si Pangulong Duterte, 'no? Yung isa naman, yung, si Coach Bukbuk, patuloy na umaasa, patuloy na minamaliit yung pangunguna ni Sara Duterte sa kanyang, survey, sa mga surveys, 'no? Talaga bang, eh, eh, kung kayo mismo hindi naniniwala sa Pangulo ng Pilipinas, paano nyo aasahan yung mga hindi supporter na maniwala? 'Di ba napakasimple lang. Kayo na supporter supposedly, pinagtatanggol ninyo si Pangulong Marcos. Kaya nga nagdududa ako, si Marcos ba talaga pinagtatanggol nyo? O yung pinuno ng nanawagan na imbestigahan ng ICC si Duterte? Baka nalilito na kayo. Paulit-ulit na yung Pangulo na nagpahayag, walang jurisdiksyon, hindi makikipagtulungan ang Pilipinas. Ibig nyo sabihin, may kakayahan yung ICC pumunta rito na sila lang. Sabi ni Justice Secretary, hindi po pwedeng makipagtulungan yung mga anumang ahensya ng pamahalaan. Ang PNP hindi po manghuhuli. Pero tuloy-tuloy kayo, may survey pa na gusto na raw ng tao. Alam naman namin kung sino may pa-survey. Bakit hindi itanong kung gusto ba ng tao makulong si Duterte? Yun ang itanong nyo sa survey. Siyempre nalilito yung tao, gusto investigasyon lang eh. Wala nga po, haka-haka lang nila yan. Wala ngang warrant of arrest eh. Yan ba naman maliligtasan ng media natin? Kung may warrant of arrest, di araw-araw nyo makikita, headline yan. The mere fact na hindi binabalita na may warrant of arrest, wala pong warrant of arrest. Walang warrant of arrest, hindi iniintindi ng ICC. Si Trillanes lang pinagkukunan nila, tsaka si Roque. Si Roque, naunawaan po natin bakit. Hindi na makatulog eh. Tulog ka muna, Roque. Para mahisma. Nagpapaniwala tuloy kay Trillanes na may warrant of arrest na. Okay. Tignan po ninyo ito po. Unahin na natin tong dalawang mas bugokis. Maya-maya na yung ano. Yung isa kasi nagpapanggap kasi nagpakilala. Alam nyo, kayo po madaling lokohin yung marami sa atin eh, no? Basta po yung tao, inuna niyang ipagmalaki yung kanyang titulo, no?
Basta yung tao talaga yung inuna niya, ako nga pala ay ano, putya eto nga hindi pa yung natapos o hindi pa yung award o hindi pa yung ano ba, yung ikaw buti pa nga si Manuel, si Raul, buti pa nga si Raul, Manuel, pinagmamalaki na siya ay magna ba o summa cum laude. O at least totoong ano yun. At least ang pinagmamalaki niya, tapos na. Eto pinagmamalaki na, future pa lang eh. Nag-aaral pa lang ng abogasya, pinagmamalaki na. Ang dami pong abogado, hindi po nila pinagmamalaki. Abogado ko, abogado ko, abogado. Kung sino pa po yung nag-aaral pa lang, pinagmalaki na. Paano ba naman namin malalaman niya kung hindi mo pinagmalaki? Nakakahiya, di ba? Mas maganda sa political vlogger, nanonood sa iyo yung mga tao dahil yung mga sinasabi mo sensible, 'di ba? Yung sinasabi mo maganda yung mga argumento mo. Kaya pati tao walang katuturan. Kaya nakikinig sa iyo, ay magaling 'to kasi sabi niya ano siya nag-aabugas siya. Puta nakakatawa. Nag-aaral ka pa lang ng abogasya 'di po ba? Para magkaroon ka lang ng credential, hindi po ganoon. Marami pong political vlogger na wala pong credential ng mga pinag-aralan na sinasabi. Bakit ba sikat si Banat Bay? Bakit sikat si Maharlika? Yun yung unawain mo. May sinabi ba silang credential nila? Sila graduate ng kung ano? Okay, balik tayo. Binabanatan lang po natin yan kasi nakakabwisit na minsan di ba? Parang sabi, kasi ang ayoko kasi sa lahat, yung mga marami po sa atin, totoo naman po na hindi po nakapag-aral. No? Pero mahilig tayo sa politika. Pero hindi po ibig sabihin nun na, di ba, wala pong kinalaman yan, yung argumento nyo, ang patunayan nyo na kayo nakapag-aral. Okay, punta po tayo rito muna sa dalawang bugokis. Ang pagkakaintindi pala ni sa sinabi ni Pangulong Duterte, nito ni Mike Abe, uy! Pagkakaintindi po pala ni Mike Abe sa sinabi ni Pangulong Duterte na handa siya makipagbarilan. Sinabi ni Pangulong Duterte yan, tama. Magbabarilan na lang kami pag pinahuli ko o hihulihin ako ng ICC. Ang pagkaintindi ni Mike Abe, makikipagbarilan daw si Pangulong Duterte sa PNP. Paano mo naisip? Sabi ko talagang mga kakulangan lang sa pag-iisip yung Ang linaw ng sinabi ng PNP, 'di ba? Ito po yung mga nakababad sa balita, araw-araw nakababad sa balita nang walang naiintindihan. Hindi ba malinaw yung sinabi ng PNP spokesperson na kahit maglabas yung ICC ng warrant of arrest, hindi nila susundin dahil walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Paano makikipagbarilan si Duterte sa PNP kung hindi nga nila huhulihin si Duterte? Iba yung tinutukoy ni Pangulong Duterte na huhuli sa kanya. Simple lang naman. Hindi po kinakailangan. Bakit mo sinasaksak? Magulo. Gugulo tayo. Sinabi ni Pangulong Duterte na magkakabarilan daw sila ng PNP. Paano magkakabarilan ng PNP? Hindi naman siya huhulihin ng PNP. Okay, ito naman po si Dehin Goli. ano ba yung topic ni Dehin Goli? Nakalimutan ko na ito, teka lang, i-refresh ko lang yung pamagat lang maano ko na yan eh. Ano ba yung ni Dehin Goli? Yung yung ICC pa rin, no? Yan yung topic nila, ICC. Pinangangatwiranan, yung 53% daw po ng mga Pilipino
Kino-quote niya yung survey, no? 53% o nakakaraming Pilipino na ang gustong mag-imbestiga yung ICC sa PNP. Tapos pinangatwiranan niya, no? Ako naman, sabi nito ni Dehin Goli, ako naman ano na naniniwala ako, sabi niya. Naniniwala ako sa justice system sa atin. Pero ang justice system sa Pilipinas ay pabor lang sa mga Duterte. Puta, ano, naniwala ka na may justice system sa Pilipinas pero pabor sa Duterte? Talaga? Unang question yun. Kaya daw, tinayo yung ICC para yung mga tyrant, para daw yung mga tyrant, siyempre, inahalimbawa niya si Duterte, magkaroon daw ng ano. Alam naman daw natin ICC, hindi naman mga bastang tao yan. Opo, hindi sila bastang tao. Kasi sila bias sa simula pa lang, bias sila, against sila sa war on drugs. Ang magdidesisyon, ang hahatol kay Pangulong Duterte, yung mga taong hindi pa nagsisimula against na sa war on drugs. At saka ito ang tanong ko, Marcos supporter ka ba? Maligo ka rin kasi paminsan-minsan. Paulit-ulit na si Pangulong Marcos. Walang jurisdiction ng ICC. Bakit ICC pa rin kayo ng ICC? No? Bakit kayo ICC pa rin ang gusto po ninyong papasukin? Ano ba meron sa ICC? Isa lang pong patunay yan Sila mismo mga supporter ni Pangulong Marcos. Kung totoong supporter sila, kasi dati supporter yan ni Duterte. Tatandaan niyo yan. Huwag niyo kakalimutan. Ako duda na ako kung si Marcos talaga sinusuportahan nila Baka may ibang sinusuportahan to na hindi si Marcos Kung ikaw kasi sumusuporta kay Pangulong Marcos, sinabi na ni Pangulong Marcos, walang jurisdiction, hindi tayo makikipagtulungan, paulit-ulit na ako. Sabi, nakulitan na si Pangulong Marcos O, tignan mo Oy, Bukbok, Coach Bukbok, tignan mo kung paano ko i-address si Pangulong Marcos President Marcos, Pangulong Marcos. Pwede kang kumontra nang hindi mo binabastos. Ikaw, 6 na taon, sinuportahan nyo si Duterte. Ngayon, si Digong tawag mo Balik tayo dito kay Dehin Goli. Kahit na anong pangatwiran nyo, no? Na kailangan natin ng ICC, kailangan natin ng ICC. At kinukontra mo sarili mo Sabi mo, naniniwala ka. Naniniwala ako na may justice system. Pero yung justice system daw natin, para lang sa mga Duterte. Bugok talaga ang putya. Kayo na po magpasya. Ngayon, kinokontra nila si Pangulong. Bakit ayaw nyo kilalanin si Pangulong Marcos? Yun yung question ko Bakit ayaw nyo kilalanin si Pangulong Marcos na nagsasabi na walang jurisdiction? Bakit gusto nyo pa rin pumasok yung ICC? Anong meron sa ICC? Sino nasa gitna? Kutungan ko kayo, puta, no nasa gitna. Tawagin. Okay. Sa totoo lang, no, Dehin Goli, maligo ka muna para ma-realize mo na yung sinusuporta mong presidente, ay paulit-ulit na nagsasabi na ayaw, walang jurisdiction. Okay. Punta po tayo rito kay ito kasi si Coach Bukbuk na pagkakamalang matalino kasi ang daming ginagamit, 'di ba? Mga dyaryo, may mga pagsusuri pa siya sa May mga pagsusuri pa sa mga survey. Lumabas po si Sara Duterte, number 1, iniwan. Sabi natin, tambak si Pangulong Marcos, kulelat si Tambaluslos, no? Tapos sabi niya, katangahan! May mga katangahan pa. Katangahan na ikumpara. Ang katangahan daw po na ikumpara yung survey ni Pangulong Marcos sa survey ni Sara Duterte kasi
magkaiba namang kategorya. Presidente siya, Vice President si Sara Duterte. Alam niyo bakit ba ayaw niyong aminin na si President ay si Sara Duterte mas mataas lagi, lagi. Sa lahat ng survey, mas trustworthy siya, mas pinagkakatiwalaan, at mas, hindi lang trust rating, pati po yung, anong tawag diyan, yung approval rating, 'no? Ano po ba bakit kayo nasasaktan, 'di ba? Bakit kayo hindi naman pit si Sara Duterte, alam kailangan niyong ipaliwanag na katangahan na ikumpara, 'di ba? Ibig niyong sabihin tanga kami? 'Pag sinabi namin mas mataas, talaga namang mas mataas? Ano ba mas mataas, 61 o 47? Ano ba, 47 ba o 44? Di araw-araw 61. Top performing nga, 'di ba? Ano po bang masakit tanggapin dun? Ayaw niyong mahihigitan ng BBM? Yung nga hindi naman sila magkategorya. Kasi ganito raw 'yan, ang pamagat ng ano niya, doble kara si Sara Duterte. Ang sinasabi kasi, may nag-play siya ng, isang, hindi naman kilalang, political analyst. Alam mo 'yan si Coach Bokbok, 'pag nag-i-English yung pinanonood, ano na 'yan, bilib na bilib. Kasi gano'n yung mga bugok, eh. Once na mag-English lang, bumibilib na. Ang sinasabi nung kaya daw si Sara Duterte hindi pa humihiwalay, 'no? Kaya daw hindi humihiwalay si Sara Duterte sa administrasyon, kahit yung mga lahat na ng kapamilya niya ay anti-administration na. Dahil daw, sa history daw, yung mga, humihiwalay daw na Vice President, bumabagsak yung rating. O naniwala naman 'to si Bugok, 'di ba? Sa history daw, bumabagsak yung rating ng mga kahit mataas yung rating, once na humiwalay, ta's nagbigay ng mga halimbawa si Bugok, et cetera, et cetera. Kaya daw hindi humihiwalay si Sara Duterte. Alam nyo, ang tawag namin diyan, discarding Duterte yan. Di ba? Bahala si Pangulong Marcos. Kasi, bakit? Ano mang gawin ni Pangulong Marcos, i-retain man niya yan, o palayasin niya si Sara Duterte bilang DepEd Secretary, mas malaki ang mawawala sa kanya. Ngayon, i-retain niya, maraming nagtatanong sa kanya, bakit nire-retain mo yan? Buong pamilya niya antay na sa'yo. Di ba? Doble kara daw kasi, kaya hindi. Yun na nga yun eh. Yun nga yung diskarte ng mga Duterte. Kung hindi nyo kayang ipaliwanag kung bakit ganun, paano nyo nga ipapaliwanag? Bugok nga kayo. Paano nyo maunawaan? Bugok nga kayo. Okay, teka lang muna, kulang kayo. Pupunta tayo riyan. Ngayon, kinukumpara nila. Dapat daw ikumpara sabi nit eto na yung analysis ni Bokbok. Bokbok. Ni Coach Bokbok, eto ng kanyang analysis. Tatawagin kong Bokbok yan. Pangulo natin, binabastos niyan eh. Di tawag din natin Bokbok. Nagmamarunong, nagmamagaling. Tignan niyo po, expose natin yung mata. Yan ba pinakamatalino yung vlogger? Ako hindi ako nagpapapatol eh. Pero kung hindi nyo tatantanan yung mga Duterte, di ba? Mga vlogger po, ang dami na naniniwala eh. Sa totoo lang, babanatan natin yung mga politiko. Marami na pong hindi naniniwala sa mga politiko. Pero ito pong mga to, marami nalilin lang to eh. Kaya dapat expose natin. Wala akong balak na kahit topic ko lang sila kagabi. May nagpapadala sa akin ng mga fans nito ni Bugok, ni Bokbok. Eto, panoorin mo ba dong? Tapos saka ka mag-react. Akala mo talaga magaling. Yun po nakita ko, bumilib siya ron sa analysis na pulpul. Kaya daw ganun kasi, kaya hindi bumibitaw si Sara Duterte kasi pag bumitaw daw siya, babagsak siya sa rating. Sino may sabi? Sino may sabing babagsak siya sa rating pag bumitaw siya? Okay, bakit hindi siya bumibitaw?
Bakit? Ano po bang problema? Bakit niyo pinagbibitaw? Alam niyo po ba kung ano ang DepEd? Best performing agency, best performing, ah, government agency. Tapos pagre-resignin ninyo, kaya hindi yun nag-a-adapt, eh. Yung pinakamahusay na ahensya, yung pinuno ng pinakamahusay na ahensya, pagre-resign nyo, yung best performing agency of the government, yung pinuno niya, pagre-resign ninyo. Hindi po. Isa pa, bakit? Walang pakialam si Sara Duterte, no? Walang nagpe-per siya. Dapat ang pinagre-resign ninyo yung mga non-performing. Di po ba? Hindi kasi nila maunawaan, eh. Gigil na gigil sila, nariyan pa rin si Sara Duterte kahit na yung buong pamilya niya anti-Marcos na. Yun ang hindi nila makuha. Simple lang naman yun. Kung best performer yan, mga hindi kasi naging pinuno itong mga to, eh. No? Hindi kasi kayo naging pinuno. Natural po yun. Best performer yan. Bakit mo tatanggalin? Di nakantsawan. Alimbawa po, no? Halimbawa po, ano po mangyari pag tinanggal niya? Mas malaki ang backlash kay Pangulo. Ibig sabihin, mas magaling po si Pangulong Marcos kaysa mag-isip sa inyo. Eh, ang problema nyo, vlogger lang kayo ni Marcos, eh. Feeling nyo, mas magaling pa kayo kay Pangulong Marcos, eh. Yun yung problema nyo. Hindi nyo naunawaan. No? Okay. Ikalawa. O, sige. Ang ginawa niya, kumpara natin si Vice President Sara Duterte. Ikumpara daw sa mga dating Vice President. Si Erap, si Gloria, nung naging Vice President sila, ah, anong pangalan nito? Si Binay. Mas mataas daw yung performance rating ni Gloria Macapagal at saka ni Erap nung sila ay Vice President. Kapantay niya raw si ngayon tanong Jared, tanong Bukbuk. Bakit hindi mo sinasamang ikumpara yung very recent na Vice President? Vice President Leni Robredo. Bakit hindi mo kinukumpara? Kasi mas mataas si Sara, di ba? Yung pinagkukumparahan mo yung alam mo kung ano yung pagkakaiba nila Erap, nila Gloria at saka nito ni Leni Robredo? Panahon ni Leni Robredo nung Vice President siya at saka Vice President si Sara Duterte, panahon na ng social media. Yung mga naunang Vice President, wala pa nun, eh. Kung ano sabihin ng media, yun. Sikat si Erap, tapos. Naintindihan mo? Okay. Eto, pareho yung panahon ni Leni Robredo at ni Sara Duterte. Pareho silang binabanatan ng administrasyon. Tama? Ng mga pro-Duterte ay ng mga pro-Duterte admin vloggers. At ngayon po, binabanatan si Sara Duterte ng mga pro-BBM vloggers. Tama? Di ba? Okay. Di ba binabanatan nyo, mga bugok? So si Leni Robredo, binabanatan siya ng pro-Duterte vloggers. Kami, binabanatan namin yan. Leni Lutang. Bagsak siya sa rating. Yeah, binabanatan. Ang pagkakaiba, Bukbok, kung hindi mo naunawaan, kahit na anong bira ninyo kay Sara Duterte, mataas pa rin siya sa rating. Duterte yan, eh. Si Leni Robredo, wala naman. Mayroon ng experience yung mga tao sa mga Duterte. Dala-dala ni Sara Duterte yung popularidad ni Tatay Digong niya. Bakit hindi mo kinukumpara kay Leni Robredo na mas mataas? Kasi gusto niya ikumpara sa mga Vice President din. Ito pa sinabi niya na hindi niya alam kasi bugok nga, eh. Actually, pinapahamak mo yung Pangulo mo. Teka lang muna. Mag-thank you muna tayo sa nagpakape. Thank you very much kay Bear House
Australian. Kung gaano kabugok 'to, sabi niya, kasi ang presidente 'pag may kapalpakan, sino raw sisisihin, president ba o vice president? Siyempre presidente. Kaya si Marcos ang sisisihin. Nung panahon daw ni Duterte, si Duterte ang sisisihin. 'Di ba? Magandang pakinggan, 'di ba? Eh, di umamin ka na sinisisi si Marcos dahil sa kapalpakan. Kaya nga mababa yung survey. O ngayon, ikaw ang nagpapahamak sa amo mo, eh. Sinasabi mo na, sinisisi yung 'pag may kapalpakan, ang sisisihin pangulo, 'di ba? O di may kapalpakan ba ngayon? Kaya sinisisi si pangulo? Kaya daw natural daw na bababa, pero katangahan daw. Katangahan, ulit-ulit siya, katangahan daw. Na ikukumpara daw si VP Sara at si yung survey ni VP Sara at ni Pangulong Marcos. Eh bakit katangahan? Eh yun nga yung purpose. Yun nga yung purpose na nag-survey. Kahit ba makapasok sila dyan eh, ako po, hayaan nyo lang sila. Gusto ko mapakinggan nila. 'Di ba? Gusto ko mapakinggan nila yung mga sinasabi ko kasi wag niyo po kasing iniintindi. Makinig kayo sa akin. Hayaan niyo lang sila kung hindi naman sila makinig at nariyan sila, mapapakinggan din nila ako, eh. Hindi po ako natatakot na tama 'tong sinasabi ko, eh. 'Di ba? Tama ako, eh. Kaya hayaan niyo lang sila. Mga 1 linggo lang na nakikinig yan, mare-realize nila na bukbok talaga, eh. Cool lang kayo. Okay lang yan, basta hindi ako minumura. Once na minura ko, yan na ibang usapan na yun. Pero habang mga nakikinig lang, hayaan nyo lang, matatakot lang kayo na nakikinig sila kung mali itong sinasabi ko. Okay, balik tayo, balik tayo. Balik po tayo rito sa kay Coach. O ngayon, eto pinakamabigat. Gusto mo ikumpara presidente-presidente. Eh di kumpara natin si Digong tsaka si Marcos. Ayaw namin ikumpara yan. Pero ikaw nagsabi. Huwag daw ikumpara yung presidente sa vice president na survey kasi lalabas na mas popular si Sara Duterte. Hindi daw ganun yun. Eh di kumpara natin. Total, kinumpara mo sa mga past vice president si Sara Duterte. Kumpara natin. Kumpara natin ngayon, di ba? Kumpara natin si Tatay Digong tsaka si BBM. Nung palis na si Tatay Digong, yung last survey niya, ilang porsyento si Tatay Digong? Kalahati lang po. 80% pataas eh. 80 plus eh. Si BBM ilan ngayon? 40 plus. Kalahati lang po yung survey. Kaya wag niyo pong questionin. 4 na survey company po ang dapat lang natin para magkaalaman po. Hindi po 78, 80 plus si Tatay Digong, 81. 'Di ba? 81%. Gusto mo presidente, 81%. Talo ka pa rin. Talo pa rin. Kaya nga talagang ngayon ang ko-question ninyo, no? Sara Duterte, ayaw mo ikumpara yung popularity ni Sara Duterte sa approval rating niya kay BBM. Okay, gusto mo presidente. Eh di, si Sara Duterte, si Tatay Digong ay ikumpara natin kay PBBM, mas mataas pa rin yung mga Duterte. No? Wala kayong lusot eh. Kaya po, supposedly, sa mga unang taon, very popular pa yan. Pagdating ng mga patapos na, doon po, patapos na yung rating, na yung termino, doon po bumabagsak talaga yung lahat ng presidente nagdaan, puwera si Tatay Digong. Si Tatay Digong, mataas pa rin hanggang sa patapos na yung kanyang presidency. Gusto nyo kumpara presidente sa presidente? Wala rin. Kaya tanggapin nyo lang po yung hatol ng tao. Tinatanggap nga namin yung ICC na gusto ng tao na mag-imbestiga ICC. Ang problema, alam natin lahat. Eto
para po maliwanagan, alam natin lahat, gustuhin man ng tao na mag-imbestiga ang ICC, alam natin lahat na walang jurisdiction. Babalik ko sa inyo. Gustuhin man namin na sabihin na si Sara Duterte ang pinakapopular sa mga nasa gobyerno ngayon. Hindi pwedeng siya yung mamuno ng gobyerno. Kasi ang pamumuno ng gobyerno ay hinahalal. Dapat ganun din kayo. 'Di ba? Dapat ganun din kayo. Basta daw Duterte ututo. Bakit mo naman nasabi? Saan ako nauto? Ako, ito, pagsusuri ko lang nga to. Hindi ko nga pinagtatanggol si Duterte ngayon. No? Sinisiba ko lang yung mga ideya nito, mga bugok nyong vlogger. Masakit tanggapin ng katotohanan na yung mga vlogger nyong hinahangaan, nilalantad no, ni Badong ng mga bugok pala sa aktual. Kasi wala nagsabi sa inyo yan eh. Kaya ngayon, okay lang. Minsan, itatapik natin itong mga vlogger ninyo para ma-realize ninyo, sa totoo lang po, useless na banata na yung mga politiko eh. Minsan. Di ba? Kasi, pinagtatanggol ng mga vlogger eh. Pakita natin kung gaano kabugok tong mga vlogger na to. At saka ipakita rin namin na kampante kayo dyan. Baka pag si Sara Duterte na presidente, ang mga yan. Bakit? Lumbugok na ay si Dante rin. Kaya lang, wala na akong balak manood dun sa tao na yun. Ito na lang, si Abe, ito si Coach Bukbok, at saka to si Dehin Goli. Ang katotohanan, mga Duterte vlogger sila. No? Kaya kahit honto ako, BBM to mga to, BBM. Baka pag nanalo na si Sara Duterte, putya, iba na rin tawag nila kay BBM. Bakit nyo po, wala po tayong panawagan na resign dito, no? Si ano lang po, hindi po tayo nananawagan. Kaya po ni Sara Duterte yan, ako si Leni Robredo, mahinang tao kasi, mahinang nila lang yun. Kaya pinagre-resign niya si Tatay Digong kasi wala naman siyang kapag-apag sa manalo eh. Napatunayan na natin yan. Di ba? Vice President na, tapos tinambakan pa. Si Sara Duterte po, malaki po yung chance niya na manalo sa eleksyon. No? Huwag niyo pong bigyan sila ng pagkakataon na magdeklara ng kung ano-ano para para mapigilan po yung eleksyon. Di po ba? Huwag pong ganun. Hayaan nyo lang po, yan, sama po ng loob ni ano yun, ng ginagawa sa kapatid at tatay, si Basti. Hayaan nyo lang po. Yung sa Cebu po, atin tayo. Ito po, tignan nyo po lagi po nila sinasabi yan 30 lang daw, 35 lang daw yung nagpunta sa Liwasang Bonifacio nung may nanawagan. Yun naman po, may nanawagan lang. Hindi ko nga kilala yung nanawagan. Ito po, kilala natin yung mga nanawagan, di ba? Tapos sila Jason makikita po natin mga leader po ng mga Duterte atin doon, no? Yung po mga tunay na may panawagan po, hindi po pwedeng nanawagan ka lang isang araw, no? Hindi po ganoon ang pagsasagawa ng mga rally. Yung po gusto lang nila yun. Kagustuhan lang po yung kung sino may nanawagan na yun. At least may nagpuntang 35. Sinasabi yung 35. Pero yun po, simpleng panawagan lang yun. Okay.